magdasal sa Ama naming Diyos, maraming salamat muli sa araw na to na iyong kaloob sa amin. Salamat binuhay mo pa kami. Binigyan mo pa kami ng lakas, ng kalusugan. Binigyan mo kami ng magandang araw. Salamat Panginoon, pinagpala mo kami sa araw na ito. At alam namin patuloy mo kaming pagpapalain. Aming panalangin o Diyos na patuloy ka nawang maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Dahil alam naman namin, Panginoon, na ang buhay na ito ay maiklit lamang. Kaya dapat namin gamitin para sa kabutihan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa tulong ng iyong banal na Espiritu na magawa namin kung ano ang tama, magawa namin kung ano ang mabuti, magawa namin kung ano ang nakalulugod sa inyo, at kung ano man ang maaari naming maitulong sa aming kapwa. Dalangin namin na ipagkaloob mo nawa ang grasyang kailangan sa bawat isa. At sa amin pong paglapit sa oras na ito, patuloy mo nawa, O Diyos, na kami samahan. At anuman ang aming mga panalangin na itutulog mamaya, patuloy nawa na iyong ipagkaloob sa bawat isa. Salamat, O Diyos, itong aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sige, pasalamat muna tayo sa Panginoon. Amen. Pagkagising sa umaga, pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw sa isip, kaya tulong ka naman, tulong na Katawan ko'y mapain, puso ko'y maawin, ang ay sumasayaw. sige makalangit, may bangso'y rekembol, ang ako'y nagsasadya, mga tamay. Hindi ako bigla, mula sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang aming alay ko Sa'yo, umaga, pagkagising sa umaga, ikaw ang sa isip, kaya tulong katawan, punong-puno ng pag-ibig, katawan ko'y mapapainda, puso ko'y umaawi, ang mga paa ay sumasayaw, sa tugtuging makalangit, baywang ko'y kumikembot, pag ako'y nagsasadya, mga kamay kumakaway, nagpupuri, tulong na sa tuwa. sumasayaw, kumakanta, ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ewan ko'y kumikembot, pag ako'y nagtsatsyatsa, mga kamay kumakaway, nagpupulibong sigla, kulang dapat sa tuwa, sumasayaw, kumakanta, ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ewan ko'y kumikembot, pag ako'y nagtsatsyatsa, mga kamay kumakaway, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta, ikaw ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Praise God, hallelujah. So, bakit tayo nagpupuri at tayo sumasayaw? This is one of the expression na, salamat Lord, malakas pa. Amen.
Kasi maraming tao gustong magpasalamat kay Lord pero nakahiga na lang. Hindi na kaya. Oo nga eh. Pero salamat kay Lord kasi binibigyan pa niya tayo ng kalakasan, ng kalusugan. Magagawa pa nating magtaas ng kamay, lumundan, no? At ibigay kung ano ang Kumain. nararapat, no, sa Panginoon bilang may kagalakan. Pero syempre, alam naman natin na wala rin naman tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Yes. Kaya patuloy tayong lumapit sa Kanya. At sa oras na ito, alalahanin ang lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Inaalala namin na Ikaw ang nagbigay ng aming buhay. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan, ng kalusugan. Ito'y dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Kaya naman, muli naming sinasariwa sa isip namin ang lahat ng mabubuting bagay Bluetooth mode. at patuloy mong ginagawa sa buhay namin. Kay buti-buti mo, AUX mode. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. kay buti mo, Diyos, kay Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Praise God. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. salamat
Kaya Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin, patuloy ka nawa naming maluwalhati sa munting buhay na ito na pinahiram mo sa amin. Sa iyo, Panginoon, ang amin pong papuri, parangal, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lord, sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pwede na po muna tayong maupo. At syempre, yung gusto nang magpasalamat kay Lord, pwede nang tumayo. Sino po gusto nang magpasalamat? Number 1. Po, sa lahat, magandang araw po sa atin. Itong pagkakataon na ito ay pinapasalamat ko sa Panginoon at sa inyong lahat na hindi lang sa eleksyon ang ipasasalamat, kundi sa buong araw ng buhay ng tao kagaya ko at sa aking pamilya. Actually, ang eleksyon ay isang parte lang ng ginusto ng isang tao na gusto niyang sa pamagitan ng serbisyo, doon ang paraan ng aming pagpapasalamat at pagsiservisyo na rin. So, ang pagkakataon ito ay napakabuti at napakaganda kasi may papahayag ko sa Panginoon ang aking pasasalamat sa Kanya sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niya sa akin at sa aking pamilya. So, naiyak lang ako dahil parang nandun yung feeling na gusto mo i-express ang lahat, pero parang hindi mo pa makuha ang word na gusto mong ilabas. So, yun siguro ang ko na, thank you Lord, dahil sa anuman ang hiningi ko ay kumbaga anuman ang mga mula sa hindi material na bagay, kung hindi doon sa bagay na gusto para sa ikabubuti ng pamilya at ng mga taong nakakasalamuha. Nakikita ko na pinagkakaloob niya sa akin. Oo. At siguro sa edad ko nitong nagiging matured ako dahil nandyan ka, yung wisdom mo. Yun ang isa sa talagang pinapasalamatan ko dahil paggaling sa iyo ang wisdom, alam ko perfect yon. Amen. So, Amen. yes. Kaya yun po Panginoon na sa ganitong gawain, dito ko lang din ma-express ang hindi ko na-express sa iba. Yes. So yun ang gusto kong ipapasalamat sa iyo at sa doon din sa mga kasama ko rin at yung mga kaibigan na nandun ang pagbigay nila sa akin ulit ng tiwala na makaserbisyo sa kanila. Kasi alam ko na ang pagsiservisyo ay isa yun sa yung gustong mangyari sa bawat tao, ang pagiging pagserbisyo sa kapwa dahil yun ang isa sa pagmamahal na gustong ipaabot sa bawat tao. So, ganun, yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na binigyan niyo sa akin para kayo rin po ay pasalamatan. Higit sa lahat ang Panginoon. Amen. Amen. Salamat po, Kagawad Leslie. At congratulations po muli. Number 1 siya. Praise the Lord. Meron pa po gusto pasalamat sa Panginoon. Mayroon naman. Sino po ang second kagawad? Ay, second honor na papatotoo. Second kagawad. Ayan pala, second kagawad. Kagawad ko no. Hallelujah. Lagi kagawad ko. Hallelujah. Congratulations po, sister. Higit sa lahat ay ang Diyos ang ating pasasalamatan dahil niloob niya na paglilingkod mo sa Kanya ay sa pagiging kagawad mo. Amen. Kaya Lord, narito muli ako sa bahay ni Sister Queenie. Maraming salamat po na muli mo akong pinaapak sa pinagpala mong tahanang ito. At sa isang buwan po na wala ako dito at ako pinagpapasalamat sa iyo ng iyong kabutihan, ng iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. At patuloy mong ipinagkakaloob ang kalusugan, kapayapaan, higit ay ang pag-ibig mong binibigkis mo sa bawat pamilya. Alam po namin, Lord, na ang lahat ay nasa plano mo at ang lahat din po, Lord God, ay ano man yung
kaloob mo na gawin namin para sa iyong kalwalhatian. Nawa po ito'y aming magampanan. At nawa po, Lord, na gamitin mo kami na maging kaluhod-luhod sa paningin mo at higit sa lahat din po, Lord, ay mapaglingkuran namin ang aming kapwa na may pag-ibig. At wala po kami ibang maraming sasabihin, Lord, kundi maraming salamat sa patuloy mong ipinagkakaloob at maraming salamat din po, Lord, sa patuloy mong paggamit sa aming lahat bilang lingkod po at patuloy na ka namin itataas ang iyong dakilang pangalan, Yahweh El Shaddai, dahil ikaw ka po, Lord, ang Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagpro-provide, Diyos na pinipili sa bawat pinauupo mong mga opisyal sa aming mga barangay. At patuloy mo rin po kaming gabayan, ingatan, ilayo sa anumang sakuna sa sakit, Lord God, sa aming paglilingkod ay patuloy mo pong gamitin ang aming puso. Higit sa lahat, O Lord God, ay ikaw ang may taas at hindi ang aming mga sarili. Salamat, Lord, sa lahat at patuloy mong paggabay sa bawat isa sa amin. At nawa po, Lord, sa pakikinig namin mamaya ay naroroon po, Lord, ang tunay na dakila at ginto mong salita para pumasok sa aming puso at patuloy namin isabuhay. Salamat po. Amen. Amen. Praise the Lord. Meron pa po? Mariel. Maria, sister. Si Mariel lang. Hindi daw muna. Okay. Salamat po. Sister Rina. Hindi daw muna din. Sige po. So tayo po muna yung tumayo at ihanda natin ating sarili para sa mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. To your love and to the rock, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into thy land. To the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you make it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai,
I will praise you, dear El I will praise you till I die. El Shaddai. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa oras na ito, banal na Espiritu, inaanyayahan ka namin na patuloy kaming tulungan na tumatak sa aming mga puso at isipan ng iyong mga salita. Kung ano man ang mensaheng aming pagninilayan sa oras na ito. Nang sa gayon, patuloy kami na makasunod sa kung ano ang kalooban mo at patuloy naming maihanda ang aming mga sarili sa aming pagharap sa iyo. Amin din pong panalangin, Lord, na patuloy mo rin pong abutin ang mga taong nasa isip namin sa oras na ito. Na sa tulong din ng aming panalangin sa kanila ay maakay namin sila palapit sa iyo. Salamat, Panginoon, ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Sige, palakpakan po. Ayan. Okay. So, okay, tuloy tayo. Inhale, exhale, and smile. Ayan, sarap pa rin mabuhay, ano? Minsan pa, inhale, exhale, and smile. Salamat kay Lord sa libreng hininga. Ayan, taas mo na lahat mga kamay natin. Sabihin natin, Lord, bless mo po mga kamay na to. Sino mang mahawakan, gagaling, lalakas, pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O, sige, pakiharap po muna sa kanan, sa katabi nyo, at pakimasahe ko yung likuran ng inyong nasa harapan. Para kahit pa paano guminhawa naman ang pakiramdam. Baka maraming ginawa yan kanina. Tapos na ako eh. Kanina 4:30 ako nagising. Kasi araw na. O, bawi naman po sa kabila. Nagagalit na. Oh. Pinapalo na lang. Wala si Cedric, tsaka si... Oo nga. Nasa kabila. Kabila. Hindi ko natawag. Ito. Nakatulak. Okay, sige, palakpakan po natin. Panginoon. Praise the Lord. O, sige, okay lang po. Upo muna tayo. Yan. Baka natagalan na ng tayo kanina. Sige, basahin ko lang po ha, yung gospel natin this coming Sunday. Ano? On the 32nd Sunday of Ordinary Time, ang ating pong gospel ay Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Okay po. Matthew 25, 1 to 13, at ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!" Agad namang nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan eh." "Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininit ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin niyo po kami!" sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam
ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka na. pati ka ng Panginoon sa Kristo. Okay, so pagnilayan po muna natin saglit, no? At ang ating pong gospel ay patungkol po sa paghahanda. Salamat, kasi sa wakas natapos na yung agony ng mga tumatakbong mga politician kasi alam na ang resulta. Congratulations kay Sister Desiree, at sa kapitan ulit, coming back. At sa mga kagawad na kasama ni Sister Desiree, no? So probably ngayon naghahanda na rin sila para doon sa turnover. Sa mga incumbent, tuloy lang. Siyempre sa mga bagong pasok, kailangan may mga turnover yan. So busy sila sa pagpe-prepare. At tayo rin po, sabihin na natin hindi naman tayo politiko, pero marami rin tayong pinaghahandaan. Amen. Katulad yan, babasa kami noon, yung isa sa mga parang sinasabi doon sa travel ay may mga tao na ang preparation nila ay retirement. Ano ang gagawin nila pagka-retire? No? So isa sa mga pangarap ng iba pag nag-retire na magta-travel. Di ba? May mga tao namang ang katulad ng mga ibang napuntahan namin, nagawain kung saan may mga tumakbo rin para magsilbi, maglingkod. Ang kanilang retirement plan ay maging kagawad din. Yung ewan ko kung nanalo yung teacher namin diyan sa Quezon Hill, tumakbo ulit na kagawad eh. Si Sir Awakan. Ay, kasi wala. Hindi po sa Irisan, taga-Irisan siya. No? Pero teacher ng Quezon Hill nung high school kami. So may mga ganun ang retirement plan naman nila. Since retired na sa trabaho pero malakas pa ang katawan, so sayang naman. No? Kaya mag-serve pa rin. So tayo din may mga preparation, halimbawa kung may magba-birthday, kung may ikakasal, pero lahat ng yan hindi pwede kasing ura-ura, dapat pinaghahandaan. Totoo yan. Pero yung gospel po natin ngayon, ang pinaka-main point niya ay sa lahat ng ating pinaghahandaan, ang hindi dapat nating makalimutan ay ang paghahanda ng ating kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Kasi ang totoo, pag sinabing paghahanda, nandyan ang salitang busy. Di umalis yung salitang busy. No? Busy ako sa ganito, busy ako sa ganyan. Maraming pinagkakabisihan ng tao. Minsan nga, kahit walang ginagawa, sasabihin busy. Busy sa cellphone, busy sa Facebook, sa YouTube, sa Netflix. Ay, marami tayong pinagkakaabalahan. Pero sabihin na natin na oo nga't marahil ang ating ginagawa ay para rin naman sa atin. Pero lagi nating tatandaan na bagamat yung mga bagay na ating ginagawa ay para sa atin, ang buhay na ito ay hindi rin lang naman para sa atin, kundi para sa Diyos. Ano mang bagay na ating ginawa dito sa lupa ay pananagutan natin sa Diyos sa araw ng pag-uhukom. At ang nakakalungkot, tila ba yata hindi makakapasok ang mga taong hindi handa. Hindi pinaghandaan ang kanilang kaluluwa sa muling pagdating ng Panginoon, katulad po ng gospel natin na meron daw 5 matalino at 5 mangmang o hangal. Yung 5 matalino naghanda, yung 5 mangmang hindi. At realidad yan ng buhay. Ang sino mang hindi naghahanda, pag dumating ang dilubyo, kawawa. Amen po. Alam natin yan. If you fail to prepare, you are preparing for failure. Kaya paalala sa atin ng Panginoon, although tayo ay napaka-busy, huwag sana nating aalisin sa atin pong daily routine o sa ating isipan na dapat inihahanda din natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga sarili sa pagharap sa Panginoon. Kasi ang katotohanan ay sa ayaw at sa gusto natin, magtatapos ang buhay. Hindi lang natin alam kung kailan, pero darating. Kaya nga sabi ko, biro ko rin nung nakaraan, yung narinig ko nga, siguro ganun ang pagkakarinig ko nung bata-bata ako sa gawain, di ba? Yung, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us seniors, now and now and our death. Amen. Bakit daw senior? Kasi malapit na. Pinaghahandaan na. Tama nga naman, di ba? Minsan pag may biruan, medyo may edad na, hoy,
Tigil mo na yung ganyang ugali mo, malapit ka na. Dapat wala nang ganyan. Sabi ko, baka mauna ka pa. Diba? Pero ang katotohanan ng kamatayan, walang pinipili. Maging sa amin, ano? Ako, age ko ngayon, 35. Marami rin namang namamatay sa edad ko rin. No? Marami na rin na stroke, marami na rin namatay ng kidney, liver, diabetes, heart disease, at kung ano-ano pa, na aksidente, na sagasaan, or ano man. Marami naman sa money Ano cancer po? na, money cancer. Oo, di ba? So, hindi natin alam. Yun po yung parang paalala sa atin ng Panginoon na dapat lagi tayong maging handa. Okay po. At nung nakaraan, naalala niyo po yung greatest commandment, love God, love neighbor. At noong isang nakaraang Sabado ay naibahagi ko po sa inyo na isa sa mga dahilan kung bakit hindi mapapatawad ang kasalanan sa Holy Spirit, yung tinatawag nating blasphemy of the Holy Spirit, because it is a sin against love. Sin against the greatest commandment, which is love. Amen. So, bakit siya naging kasalanan sa Holy Spirit? Because the Holy Spirit is the love between the Father and the Son. Ito yung pag-ibig na meron din tayo. Amen. At kung hindi natin kayang mahalin ng Diyos, hindi natin kayang mahalin ng ating kapwa, walang langit para sa atin. Amen. So yung isa sa mga paghahanda na pinapaalala sa atin ng Panginoon, anuman ang gagawin natin dito sa lupa, lagi mong tatanungin sa sarili mo, ginagawa ko ba to ng may pagmamahal o wala? O para mas maging klaro, bakit ko to ginagawa? Dahil ba mahal ko ang Diyos at mahal ko ang aking kapwa? O mahal ko lang yung sarili ko? Kasi ang totoo, no, marami rin naman tayong pinagkakaabalahan sa ating buhay, hindi sa dahil nais nating magbigay, kundi nais nating tumanggap. Yung term na pakinabang. At yun din po yung gospel ng kung naka-attend po kayo ng mas kahapon, ito yung kinokondina ni Jesus sa mga Pharisees, sa mga scribes, sa mga religious leaders. That they are, nagsusuot sila ng magagandang damit, sinasabi nila sa lahat na, uy, irespeto nyo ako, igalang nyo ako, kasi ako ay isang banal. No? Pero ang totoo, alam nila sa sarili nila, hindi. Dinedemand lang nila yon kasi may pakinabang nga naman. Amen. Iba rin kasi ang trato ng tao pag may titulo. Amen. Pag ikaw ay simpleng mister, simpleng misis ang tawag sa'yo, parang, kalibal lang kita. Parang ganun ang tingin ng ibang tao. Pero pag ikaw ay may dugtong na attorney, engineer, doctor, parang, o kaya kapitan, o kaya mayor. Sometimes, ang nagiging problema is we demand other people to respect us. Not knowing na yung ginagawa natin is not actually for them, it is actually for us. Pakabig, hindi pabigay. Big. Amen. No? Nakakalungkot minsan sa traffic nga lang di ba? May sisitahin yung pulis, sasagot ng tao. Hindi mo ba ako kilala? May ganun. Pulis ako. Hindi mo ako kilala? Demand kung sino sila. Minsan, may kilala, may ganon. Si congressman mababa ang loob, si mayor mababa ang loob, tapos may sisitahin, sasabi, "Di mo ako kilala? Kamag-anak ko si mayor." Wow. Di ba? Kamag-anak ko si congressman. Ay nako, best friend kami ni kapitan. Gets niyo po? Dinedemand. Pero it's not for those people. Kaya mo, kumbaga kaya mo pinapakilala yung sarili mong ganon, hindi para para ipakilala ang sarili mo na I am here to help. No. I am here to get what I want. And that is the big question when it comes to love. At sa ganung paraan nasasaktan din natin ng Holy Spirit. Because the commandment is mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Yung gospel natin kahapon, tila baga sabihin, oy, kami banal, igalang nyo kami, pakinggan nyo kami, sundin nyo kami. Pero ang sagot sa kanila ni Jesus, huwag nyo silang gayahin kasi ipokrito sila. Hanggang panlabas lang sila. Ang totoo sa loob, hindi maganda. Amen. Kaya minsan, titles are somehow deceiving. No? May mga, sabihin na natin, may mga engineer na tatak engineer, pero ang kanilang ginagawa, tila baga parang hindi naging engineer. 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 Ay, nako. Diba? May mga police na ang superintendent, SPO1, SPO2, mga ganon ang kanilang pangalan. Ano? Pero pagdating sa pagdating doon sa kanilang ikinikilos, mukhang hindi yata police.
Imbis na manghuli ng kriminal, parang yung ugali yata ang kriminal, no? Hello? Imbis na manghuli ng hold upper, silang ng hold up. Mga ganon. Andiyan pa po kayo, no? Kaya naalala ko isang biro patungkol nga doon, na mayroon daw isang tao na lagi na lang, napagdidisketahan yata nung pulis, pinapara lagi. Tapos prayer nung nasa kotse, Lord, panalangin ko, gawin mo siyang Kristiyano. Gawin mo Kristiyano ang pulis na ito. Lagi yun ang prayer niya. Sumunod, pinara ulit, no? Tapos sabi nung pulis, pakibaba po ng inyong windshield. Tapos nag-abot ng sobre. Yung pulis. Ano po ito, sir? Love offering po para sa church. Kasi love offering, nakikita ko yung kotong, Nagkaroon lang ng sobre. Ay, nako. May mga ganun talaga. Pero ang paalala lang sa atin ng Panginoon, whatever privileges that we have, gamitin natin for love. And love is actually free giving of oneself. Libre mong binibigay ang iyong sarili, not expecting something in return. Hoping that God will return what we have given to others. Amen. Kasi ang totoong pagmamahal ay hindi ka talaga nag-e-expect ng kapalit. Kasi kung nag-e-expect ka ng kapalit, ang tawag doon investment. Sa madaling salita, ay ibang tawag doon ay business. Reciprocate. Kung hindi mare-reciprocate, ang tawag doon ay negosyo. Yung pag-ibig naging business. Bibigyan kita nito, dapat meron ka ring ganito. At nakakalungkot kasi minsan, maging sa, I believe, sa mga nanalo ngayon, binigyan din sila ng Lord ng puso, katulad ni Sister Desiree. Kasi may mga taong, kung ano lang yung binigay mo, yun din lang ibabalik. Alala ko sa Ilocos Norte, meron daw doon politiko na, yung kalahati ng population, yung binoto ay yung nanalo. Pero kalahati lang yung boto niya. Inangako siya ng covered court doon sa lugar na yon. So, nung nanalo, yung politiko, nagpagawa naman ng covered court, kalahati din lang. Kalahati din lang. Parang, ano ba talaga to? Ito ba yung pag-ibig? Kasi ang pag-ibig ay handang magbigay. Hindi handang kumabig. Amen. So, yun po yung paalala sa atin ng Panginoon. Kung magiging ganon ang atin pong, kung magiging ganon naman ang ating attitude na ang pag-ibig pala ay it's more of pagbibigay, hindi pagtanggap, eto naman ang malaking problema. Uubusan ka. Hello? Tayo ay limitado lang. Pansin niyo po, may 5 matalino, may 5 angal. Alam nung matalino na mauubusan din sila. Kaya nagdala sila ng extra. Yung mangmang, nagdala lang sila, pero hindi sila nagdala ng extra. So, parehas ang kanilang layunin, magdala ng liwanag sa dilim. Yes, po, yung 10 dalaga, ang purpose sila magdala ng liwanag sa dilim. And that is also our purpose. Kung ano man yung ating ginagawa, kung ikaw man ay nanay, ikaw ay ilaw ng tahanan. Kahit minsan si Mister, tagapundi ng ilaw ng tahanan. Kung ikaw man, sabihin na natin, nasa simbahan, ang trabaho mo ay magdala ng liwanag sa loob ng simbahan. Kung ikaw man ay nasa serbisyo publiko, ang trabaho mo ay magdala ng liwanag sa mga mga nasasakupan. Amen. Pero ito ang totoo, nauubusan din tayo minsan. So ano yung paalala sa atin ng Panginoon? Magdala ka ng extra. What do you mean extra, brother? Kasi ang nauubos sa atin minsan, pagmamahal. So ano yung mga anak? Ano yung mga bunga ba ng pagmamahal? Sabi nga, the fruit of the Holy Spirit is love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen. Andiyan po kayo, meekness or humility. Ibig sabihin, kung nagmamahal ka, dapat marunong ka magpasensya. Ang tanong, hindi ka ba nauubusan ng pasensya? Ubusan. Kung ikaw ay nagmamahal, ibig sabihin, matiisin ka. Pati pagmamahal, maubos eh. Di ba? Tama, di ba? Oo. Kung ikaw ay nagmamahal, matiisin ka. Sino ba dito hindi nagsasawa? Nagsasawa din. Kung ikaw ay nagmamahal, ibig sabihin meron kang kagalakan. Sino dito laging nakangiti? Minsan, umiiyak ka rin. Tama? Kung nagmamahal ka, meron kang kapayapaan. Sino dito walang kaaway? O kahit hindi ka nangaaway, may nangaaway sa'yo.
Amen. Nandiyan pa po kayo. So lahat ng ito ay nakakaubos ng pagmamahal na meron tayo. Pero alam natin, ang requirement ng Panginoon upang manatiling sumisindi ang ating liwanag sa dilim, manatili tayong nagmamahal. Here comes what we call the grace that is coming from God. Kaya tayo nauubusan kasi sa ganang ating sarili, hindi talaga natin kakayanin. Kailangan natin ng tulong ng Diyos, Panginoon. Kaya napakaganda rin nung sabi ni Sister Desiree kanina na, Lord, gusto ko yung wisdom mo kasi hindi ka naubusan ng wisdom. Tama. Kasi kung tayo lang, ubusan tayo eh. So yun yung napaka-importante na pagdating sa paghahanda, huwag tayo makakalimot na manalangin. Huwag tayo makakalimot na magsimba. Huwag tayong makakalimot na i-improve din ang ating sarili. Kasi ang katotohanan, when it comes to improvement, although may mga taong nandyan para tumulong sa atin, kung pagdating lang sa pag-i-improve, walang makakatulong sa atin kundi sarili lang natin. Kasi personal decision yan eh. Dito ngayon lumalabas yung salitang ang salvation ay kanya-kanya. Individual ang salvation. Kasi nasa sa tao kung gusto niyang magbago o hindi. Nasa sa tao kung gusto niyang mag-improve o hindi. Nasa sa tao kung gusto niyang magdala ng ekstrang langis para magliwanag siya o hindi. Wala yan sa ibang tao. Nasa sa atin mismo. Isang ebidensya ay ito. Alam natin si Jesus napaka-powerful niya mag-preach. Pero hindi lahat ng pinangaralan niya nagbago. Kahit nga sa disciples niya eh. 12 yung disciples niya, yung 11 nagbago, yung isa hindi. Binenta pa siya. Diba? Judas. So, sa madaling salita, when it comes to self-improvement din, ibig sabihin ng self-improvement, nag-grow ka sa pag-ibig, kailangan din nating tanggapin sa ating sarili na kailangan din nating mag-grow. Amen. Kung tayo hinuhubog, dinidisiplina, tinuturuan, pinapangaralan, tayo ay pinadadaan ng Lord sa mga challenges sa buhay, kailangan nating harapin at pagtagumpayan. Pakiharap ang iyong katay sa kapatid. Kailangan, pag may pagsubok, harapin, at pagtagumpayan. Ang pagtagumpayan. Kasi ang pinakamadaling gawin kapag may pagsubok at may problema, alam niyo po manisin ang iba. Kasalanan kasi nito, kasalanan kasi niya. Ikaw kasi. Kasalanan nila kasi hindi natin hinarap, hindi natin pinagtagumpayan. So kung tayo man ay dumadaan sa mga challenges, lalo na sa challenge ng pag-ibig, lagi nating tatandaan, kailangan ko tong harapin, kailangan kong pagtagumpayan. Lord, kung anong tinuturo mo sa akin, pagdating sa ngalan ng pag-ibig, ituro mo kasi gusto kong lumago. At hindi natin yung magagawa, sabi ko nga, kung hindi tayo nagdarasal, hindi tayo nagninilay ng salita ng Diyos, hindi tayo nagsisimba. Kaya kaawaan-awa tayo ng Panginoon at anuman ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos naway lumago, especially ang pag-ibig. Amen. Inhale, exhale, and smile. Naway maging karapat-dapat tayo sa Panginoon na sa kanyang pagdating, dala-dala natin ang ilaw natin at nagliliwanag pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo. At tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Na sa iyong biyaya, Panginoon, ay alam naman namin, kami po ay kulang. Ngunit ikaw ay higit sa sapat. Punuin mo naman ng pag-ibig ang aming mga puso at turuan mo kaming totoong magbago, hindi lang sa panlabas kundi sa panloob. Kasi ayaw din naman namin maging hipokrito. Ayaw rin naman namin maging paimbabaw o pakitang tao. Nais namin kung gagawa man kami ng mga bagay na mabuti, ito po ay dahil ganito kami sa loob. At hindi po dahil gusto lang namin magpa-impress o gusto lang namin ipakita sa iba na kami ay mabuting, ngunit ang totoo ay wala kaming totoong pagsisisi. Help us, Lord, to really understand what your love is. That love is selfless. Love is freely giving of oneself. At hindi puro sarili lang namin ang aming iniisip. Kung kami man ay nagkukulang ng pagtitiis, ng pagtsatsaga, ng pasensya, ng pangunawa, ng malasakit sa aming kapwa, o Diyos, humihingi kami sa inyo ng grasya upang kami magkaroon nito. Kung kinukulang man kami, kinakapos kami ng kababaan ng loob, ng kahinahunan, ng kagalakan, ng kapayapaan sa aming mga puso't isipan, Lord, hinihingi pa rin namin sa inyong mga grasyang ito upang manatili kaming maging mabuting tao. Dahil alam mo, Panginoon, walang malilingid sa iyo. Alam mo ang kalalagayan ng aming puso. Tulungan mo po kami na magpakabanal. Sapagkat ikaw na rin ang nagsabi sa iyong salita na walang makakapasok sa langit
na marumi. So we continue to pray, O God, patuloy mo kaming linisin, continue to sanctify us, continue to help us to be clean in front of you. Forgive our sins, O Lord, have mercy on us, and help us to become a better person, a better version of ourselves, Yes, Lord. a person with love, not a person with hypocrisy. At tulungan mo rin po kami, Panginoon, na patuloy naming matulungan ang mga taong pinagkatiwala mo sa amin. Yes. Ang pamilya namin, ang mga taong inilagay mo sa pangangalaga namin, ang maging Panginoon ng mga pananagutan at responsibilidad namin, magawa-nawa namin ito. Lalo na Panginoon sa lahat ng mga nanalo sa katatapos lang na eleksyon, Lord, ibigay mo po nawa ang lahat ng grasya na kailangan nila upang maging tapat sila sa kanilang tungkulin. Amen. Amen. Upang Amen. magawa nila ang kanilang sinumpaan at upang maipakita nila ang kanilang paglilingkod sa ngalan ng pag-ibig. Yes. Lord, amin din pong panalangin, Lord, Sister Desiree, sa kanya pong pagdalo sa araw na ito. Ano man ang kanya pong personal na kahilingan para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kabuhayan, higit sa lahat, para sa kanyang pagsisilbi sa bayan o sa barangay na ito. Ipagkaloob mo nawa. Amen. Amin ding dalangin, Panginoon, na patuloy mo rin pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin ang magandang kalusugan. Lord, gusto pa namin maging malakas, gusto pa namin maging malusog, gusto pa namin Amen. makapag-serve sa inyo, sa aming pamilya, sa Jesus. ibang tao. Lord, ipagkaloob mo nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito. Maging ang karunungan, hinihingi namin sa inyo upang huwag kaming magkamali, Panginoon, sa aming mga pipiliin. Naway ang aming mapili ay ang mabuti at tama at hindi ang masama. Lord, amin din pong panalangin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming Yes, narito. Lord. Yes, Lord. Ano man ang amin pong kabuhayan, ano man po ang pinanggagalingan ng amin pong ipinangtutustos sa lahat ng pangangailangan. Iyon ang pakabasbasan upang sa pamamagitan ng pagpapalang ito ay maging pagpapala din kami sa iba. Amen. I-bless mo rin po ang tahanang ito nila Sister Queenie, ang kanya pong mga anak, ang kanila pong kabuhayan, maging kay Sister Lina, Panginoon, at ang Yes, kanyang Lord. pamilya. Salamat sa kanila na patuloy, O Diyos, na nagbubukas ng kanilang tahanan upang sa gayon ay mapagnilayan namin ang iyong salita at sama-sama kaming makapagpanalangin. Lord, ipagkaloob mo nawa, O Diyos, ang aming mga kahilingan sa oras na ito at amin naman pong inaangkin at pinagpapasalamat ayon sa aming pananampalataya at ayon sa iyong masaganang grasya, answered prayer kami. Amen. 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 Aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Diyos. Pasalamat tayo kay Yahweh El Shaddai. Give With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. All of us are strong. I am rich in the kingdom of God. The Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. All of us strong. I am, all of us rich. The Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give divine blessings, divine protection, power, power, power. Amen. Praise God. Hallelujah.